Mapagpalang umaga po sa lahat. Good morning po sa lahat. Naiwan na ba sa rapture? Rapture ka na sa September 2024. Diba? Pero dito pa tayo. Kailangan ko magsisi. Diba? Buksan natin yung Bible natin, kapatid, sa 1 Peter chapter 5, verse 7 to 10. Sige po. 1 Peter chapter 5 verse 7 to 10. Sabi po dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ang paaway ninyo ay parang iyong umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at makapagpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong mundo. Pagkatapos ko magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at taas ng loob, at isang pundasyong hindi matigilan. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang mga pananampalataya kasama si Kristo. Let's pray. Father in heaven, in the name of Jesus, thank you, Lord, for your grace and mercy. Thank you, Lord, naman. Katipag-ipag kami sa iba na ito para iparating yung mensahe mo sa buong ng bawat isa. Lord, kailangan ko ng topic na ito. Ito ay hindi lang nilabas na marinig, tapos ito ay tumagos at magbigay ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. Nandungin, Panginoon, na napakahalagang na-deal ang bagay nito. Masubok sa'yo. Patuloy pa bago sa lumago, patuloy pa bago sa Panginoon gamitin mo para sa end times harvest na ito, Panginoon. Kailangan ko po na ginil ko ako ng tapang para ilamig sa tama. I pray for open heaven and I ask your Spirit come down. Heal your church, deliver us. It's a point for us sa ulang ng Panginoon. I pray, Lord, na continue to boost the perception mo. No distractions of the enemies will go to prosper. Bawat isa, nakatuon ang isip, ang puso, ang pandinig sa iyong salita lamang mo. Salamat po, Lord. Nililigawan namin sa mga po yan. Topic na to. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po. So, ang topic po natin yung morning is traumas through. Yan po ang topic natin. So, yan po. Alam niyo po, dito pag-usapan natin yung word na trauma. So, I believe lahat ng Kristiyano may trauma. Lahat tayo may trauma. Yan, trauma na kayo. Lahat may trauma. Diba? So, totoo lahat may trauma. Pero alam niyo po, kailangan, bawat isang mga Kristiyano, yung trauma niya, makalaya ka na dyan. Amen po ba? Amen po. Kasi alam niyo kung bakit? Isa sa reason na di ka makalago kasi yung trauma. Ano ba ang trauma? Pag sinabi yung trauma, yan yung mga pain mo in the past. Yan yung mga suffering mo in the past na kinikip mo pa rin. Kaya nga trauma eh. Pinaganda lang yung word na trauma. Pero ang totoo, pag sinabi mong trauma pa ako, ibig sabihin, hindi mo pa sinusubok talaga. Amen po ba? Alam niyo po, isa yan sa reason bakit isang Kristiyano hindi lumago. Dito sa church, marami din mga leaders na may mga trauma. Sometimes, narinig ko sa mga bibig nila na, takot ako, trauma ako, ganito ako. Alam mo, that's the reason na kalalago. Alam niyo po ba yan? Yung mga trauma na yan, ibig sabihin, kinikip mo siya. Ibig sabihin, hindi mo siya binasuko sa Lord. Kaya nga sinasabi mo na trauma pa ako, ibig sabihin, hindi mo pinagkakatiwala sa Lord, yung sabi pagkatiwala mo sa Kanya. And that's the reason, bakit hindi lumalago ang isang Kristiyano. Dahil sa word na trauma. Ang totoo, ang trauma is suffering yan, mga pain yan, mga paghihirap na kinikip mo. Pero ang kailangan po, isunod mo yun sa Lord.
Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng sabihin mo may trauma ka lagi. Kung si Kristo nagpadala-dala sa trauma, hindi siya nagpapako sa cross. Sabihin ng Lord, ay, nagtrauma na ako. Hindi na ako papako. Hindi pwede na. Sabi ng mga apostol, ay, hindi na ako pwede maglingkod sa Lord kasi natrauma na ako. Si Jesus inunay. Si Jesus, pinatay. So ako, natutrauma ako pag ako'y sunod. Hindi ka makakapagpagamit talaga sa Lord kapag may trauma ka. Amen po ba? For example sa akin, may trauma ako. Anong trauma ko? Noong time na may nangyari pong mga issue mga matagal, natakot ako natakot ako mag-online. Natakot na ako mag-post sa online, natakot na ako mag-post sa mga Facebook kasi baka anytime babash ka ng mga tao, titinan ka ng mga tao, gano'n ka rin, ganyan ka rin. Kasi gano'n naman talaga yung nangyari. Noong natakot ako that time. Pero sabi ng Lord sa akin, kung magpapadala ka sa ganyan, paano ka nalagot? Hanggang dumating ang time, yun in-overcome talaga yung trauma na yun. Yung trauma na yung natakot ko na mag-ano sa mga online, mag-post ulit. Kasi before pa lang, talagang parang nararamdaman ko na nilagay talaga ako ng nagsabi ko sa media. Gusto ko talaga lagi sa media mag-post, gano'n. Pero ang nangyari, nagkaroon ng matinding sa media na to the point na babash ka na, takot ka na, binabato ka na ng mga tao, sinasabihan ka na ganito ka, ganun ka. Wala namang katotohanan lahat yun. Pero because of trauma, hindi ko siya ginagawa. Pero alam niyo po yung dumating yung time na sinabi ng Lord na partakers ka na sa akin, kailangan mo sumunod. At part ng persecution mo mga ganong bagay. So noong time na yun, dumating yung time na talagang yun, nagpo-post na ako, tuloy-tuloy na. Hanggang dumating yung time, doon ko nakita na kung hindi ako lumabas dun sa trauma, hindi talaga ang lalago. Walang mangyari po sa akin. Ganun din sa buwan ng mga isa. Dahil siya bakit kita lumalago, may mga trauma ka na hindi sinusubo. Amen po ba? Amen po ba? Alam mo, kailangan nyo itong maintindihan. Kasi hindi pwede na leader ka pero namumuhay ka sa takot. Amen? Hindi pwede na leader ka pero namumuhay ka pa rin sa past. Hindi pwede po gano'n. Dapat, bilang disciple ng Panginoon, lahat ng trauma, ibigay mo na siya sa Kanya. Amen? Lahat ng mga kinakatakot, ibigay mo sa Kanya. Kasi in the first place, talagang dito sa mundo, parang tinitog ko sa Lord, pero naman talaga sa akin, hindi na yun. May pain talaga. Pero hindi pwede yung mga bagay na yun, papayagan mo mag-stay sa'yo. Dadaan lang sila, pero hindi mo pwede magpapayagan mag-stay. Tandaan niyo po yan ang trauma ang reason, bakit hindi ka makapagpagamit sa Panginoon? Bakit ka nyo ma-maximize? Takot ka eh. Takot ako. Ito ba? Nung na-accidente ako dati, takot na ako mag-motor. Takot na ako magpabilis. Takot na ako pagpababa yung mga drive-ban pababa. Takot talaga ako. Kasi iniisip ko, anytime, pwede mag-crash. Anytime, pwede mag-self-love. Kaya nga sabi ko, may time dati na yung time na nagkamotor na ako, natatakot ako mag-drive simula puerto, ay naran ko puerto. Pero in-overlook ako yung feeling ko. Kasi sabi ko, hindi pwede matakot. Lalo na pag sinabi ng Lord na emergency, hindi ka pwede magpabagal-bagal. Diba? Andun yung part na, pag ako Lord, baka mag-accident ako, pero sabi ng Lord, huwag kang matakot kasi sasamahan kita. Pag buhay ka pa, may purpose ka pa. Alam mo yun, pag kinuha na kita, wala ka ng purpose. Pero yung point doon, meron tayo na isipin mo, kung magpapadala ka sa trauma, paano kung emergency ang Lord? Hindi ba bagal-bagal ka? Amen po ba? So ganun po, ikaw, minsan nasaktan ka ng tao, takot ka na magtiwala, takot ka na. Dati takot na rin ako mag-ganun, hindi mo, may mga tao kasi parang binuhos mo lahat, tapos atakin ka, sasaktan ka, so takot ka na magtiwala. Pero isa sa natutunan ko, kapag bumalik, tanggapin. Kapag ayaw bumalik, huwag mabulin. Kasi si Lord, ganun din eh, kapag bumalik, tatanggapin niya tayo. Minsan takot ka na magpapasok, takot ka na magtiwala, kasi baka ganun. Pero alam niyo po, si Kristo kasi hindi ganun eh. Kaya kailangan tayo sa Kristo, hindi ka pwedeng mamuhay sa feelings. Mamuhay ka dapat sa kalooban ng Lord. Amen? Kaya yung mga trauma-trauma niya eh, hindi yan nakaka-Kristyano. Unbeliever ka mong trauma. Saan ka nakita sa bago na may mga nagsabi na na-trauma ako? Wala. Ilang beses na silang sibi mo yung sila Paul, tinatangkang patayin, tinatangkang batuhin. Ang dami nangyari kay Paul. Nagpalutang-lutang sa dagat, tinuklaw ng ahas, hinagis sa mga bakuran. Pero nagsabi ko sila, ayoko na mag-share, na-trauma ako. Wala. Bakit? Spirit-filled kasi sila. Ang kasama ng trauma-trauma, hindi ka spirit-filled. Totoo po yan.
Kasi ang spirit-filled, matapang na po yan. Yung trauma, wala na po yan. Amen po ba? Hindi in this years, mapansin ko iba, trauma. Bakit ka pa trauma kung hindi ka na mamamatay kay Kristo? Amen po ba? Hindi ko mag-gets yung point na willing ako mamatay kay Lord dahil may trauma ako. Ang purpose ng trauma, di ba, bago sinasabi kasi sabihin na yung masaktan? Kaya in this topic, ito po yung gusto ngayon ng Lord na turuan ba ito sana? Ano ba ang katotohanan sa trauma? Kasi marahil yung iba, yung word na trauma ginagamit ni Maria. Tandaan niyo ang trauma, yan yung mga bagay na suffering mo, yan yung mga pain sa past mo, na hindi mo pa binibigay sa Lord. Ibig sabihin, tinitik mo. At yan yung reason bakit hindi kanya magamit. Yan yung reason bakit hindi kanya magamit. Kasi nga, may trauma ako, ayaw mo. Alam mo, may mga tao kasi na, for example may mga tao paulit-ulit akong nasaktan sa kanila, pero kahit gano'n, paulit-ulit ko pa rin silang pinapapasok sa buhay ko. Kasi bakit? Kasi naniniwala ako na, ibig magpapekto ka sa trauma, isipin mo lagi, ikaw yung mag-iinom sa kanila. Anong mali yung susunod, magbago na sila? Amen po ba? Totoo. Pero kung trauma ka, may trauma na ako sa'yo. Paano ka pa mananampalatayang magbabago yung tao kung iniiwasan mo siya? Alam mo ba yun? At minsan, ganun yung mga Kristiyano. Ganun ka, for example, sinaktan ka na hanggang mo, ayaw mo siya imit. Tinaktan ka, pastor, ayaw mo na imit. Pero hindi po ganun. As a Christian, tatandaan mo, hindi pwedeng mamuhay-muhay ka sa trauma. Mamuhay ka dapat sa faith. Amen? Alam niyo po, trauma can paralyze faith. Alam niyo po yung totoo. Ang trauma, pinaparalyze yung pananampalataya mo. Dahil sa mga word na trauma na ipansinin mo, ang dami pwede ipamag sa iyo ng Lord. Pero dahil sa word na trauma na yan, hindi mo siya nagagawa. Dahil natatakot ka. Dahil iniisip mo, alam mo yung trauma, advance ka mag-isip ng negative. Piling mo, kung anong nangyari sa iyo noon, mangyayari siya ulit ngayon. Piling mo, porque ginawa sa iyo ng tao yan noon, gagawin pa rin siya ngayon. Pero hindi po ganoon sa lahat ng oras. Hindi porque ginawa sa iyo noon, gagawin siya ngayon. Especially kung ngayon, matapang ka na. Especially kung ngayon, natuto ka na. Especially kung ngayon, mas nag-grow ka na. Amen? Pero yung trauma, it creates negative thoughts. Alam niyo ba yun? Yung trauma, advance ka na mag-isip na, ay, nangyari na to. So baka ganito ulit mangyari. Kunwari, pag may taong saktan ka, meron. Ulit-ulit na lang ganun yung trauma. At yan po yung reason, bakit yung isang Kristyano hindi lumalabas. Tandaan niyo po, pag Kristyano ka, hindi pwede na mamuhay ka sa trauma. Amen po ba? Amen. Hindi pwede na ikikip mo yan. Trauma ako, nasaktan kasi ako. Napaka-emosyonal. Mas matindi ang pinagdaanan ng Panginoon, pero walang trauma-trauma. Amen? Mas matindi. Wala pa dumadanan sa pagdaanan ng dugo yung pakikipaglaban mo, trauma ka na. Wala pa ka. Mas matitindi yun sa iba, pero ikaw trauma ka na. Kaya isa siya na-realize ko, hindi pwede na ang Kristyano na bumuhay sa trauma-trauma. Hindi nakaka-Kristyano trauma. Alam mo po, yan yung mga unbeliever na feeling. Yan yung feeling natin pag sa mundo pa tayo. Totoo. Dahil sa, anong trauma? Anong buwan ng trauma? Takot. Ano sabi naman? Parang palataya ka. Amen? Amen? Panagmula, natitinda ka. Nag-trauma ka kasi lahat ng mga sinabi sa business mo, puro negative. Eh, hindi ka ng business. Eh, kung manampalataya ka na okay no, negative to, pero naniniwala ko yung mga tao ng positive, hindi magpapatuloy ka. Yan yung example. Mababaw lang yung example paano kung malalalim na inaktan ka ng tao. Sabi natin, nakaranas ka ng mga matitindi talaga, mga sexual harassment, mga ganyan, bully, threat. So alam mo, aksidente, alam mo kung umuwi ka sa mga trauma-trauma, mahirap ka talaga magamit mo. Kasi iniisip mo, lahat ng tao doon. Alam mo sa pangit doon, nag-create ka ng pangit sa buhay ng tao. Na feeling mo, lahat ng tao gagawin sa iyo. Hindi mo napapansin, umuusgahan mo ng tao sa panlabas niya. Dahil feeling mo kung anong ginawa sa iyo, ginawa na gagawin niya ulit yan. Ganun po nangyari pag may trauma ka. Kunwari, sa sexual harassment example pag may nagano sa'yo, kahit lalaki naman, pwede ka harassment. Pero pwede mo isipin na, ay, ayaw ko nung bakit kasi baka ganun din gawin niya sa akin. Pero hindi mo alam, mas mabait pa pala siya sa'yo.
Hindi mo alam, yung sinasabi mong gano'n, mas grabe pa pala sa'yo. That's the point. The point is sometimes, for example, may mga taong sinaktan ka, hindi mo ganun gagawin nila. Hindi mo alam na husgahan mo sila. Nagkakasala ka pa sa Lord. So marami pong bunga yung trauma. Ito ba, yung tao na yun, kung kita saktan ka ngayon, piling sasaktan ka na ulit. Paano kung nagbago na yan? Hindi mo ba alam sa isipan mo, nag-create ka ng thoughts na, alam mo, nag-create ka, yung tipong nananampalataya, ano ba talaga? Nananampalataya ka ba magbago yan? Nananampalataya ka magsasama pa yan? Ano ba ang purpose mo? Kunwari, may tao lang sakit sa'yo, pinag-pray mo magbago ko, Lord. Ngayon, pag nakita mo siya, kung nandun pa rin yung takot mo sa kanya, ibig sabihin, mas nangingibago pa rin yung trauma mo. Hindi ka na lang pala tayo magbago. Nag-pray ka, pero labas sa puso. Puso lang yun. Pero, pag nakita mo tatakot ka pa rin, ibig sabihin, nandun pa rin talaga yung totoo. Yung totoo, negative ka pa rin mag-isip sa taong yun. Pero kung nag-pray ka talaga sa taong nakasakit sa'yo, naniniwala ka na, Lord, maybe this time bago na to. Sige, go ka. Ganun. Pero, mas maingat ka na. Mas wise ka na. Diba? Pero minsan, ganun talaga yung tao. Because of trauma, nakakapag-isip ka na hindi maganda sa tao. Kaya tandaan mo kapatid, ang trauma, yun ang katotohanan. Marami mo siyang buhay. Kaya kung may mga trauma ka pa sa buhay, isuot mo yan sa Lord. Yun mo ba? Amen? Ayan ang reason bakit hindi ka ma-maximize ng Lord. Kung lahat tayo magpapili mo, nasaktan kayo, nasaktan ako. Kung lahat tayo na trauma, wala tayong magpapatuloy. Kasi lahat tayo takot. Ano mo ito na trauma na ako? Ano mo ito na trauma na ako, ayaw mo na mag-share. Trauma na ako, hindi po. Tandaan nyo, ilang beses ka mamasaktan, ilang beses ka man, kahit dumating yung time na may mga time, huwag ka po magpapadala sa trauma. Amen mo ba? So yan ang katotohanan sa trauma. So ano po ba yung dapat gawin natin sa trauma? Number 1, give your trauma to God. Give your trauma to God. Sabi dito, 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So alam naman natin yung verse na ito, alas common na sa lahat. Pero alam mo po, yung para sa akin na, pinakamatinding alalahanin talaga sa akin, trauma. Yung takot, yun talaga eh. Kaya ka nag-aalala, kasi nga nagka-trauma ka. So yung trauma na yun, yun yung ugat na kailangan mong bunutin para makapagpagamit ka. At because of that trauma, ang alalahanin mo, lalong lumalala. Sige mo, kung namumuhay ka sa takot, dahil sa takot na nakinikip mo, o trauma na nananatili sa'yo, that's the reason bakit nadadagdagan pa yung alalahanin mo ulit. Nadadagdagan pa ang alalahanin mo. Dumadami ng dumadami ang alalahanin mo dahil sa trauma na yan. Kaya kailangan mo talaga isuko yan. Yan ang pinakagat eh. Ano may ibig sabihin ng trauma? Trauma, yun yung mga past pain, suffering, na kinikip mo pa rin hanggang ngayon. At dahil sa mga bagay na yan, i-bless ka na sana ng Lord, papaluin ka na sana ng Panginoon, na dahil na may trauma ka, hindi mo siya matanggap. Kaya ending, imbis na pagpalain ka, nag-aalala ka. Imbis na pagpapala, alala-alala. Alam mo ba yun? Kaya, kailangan mo isukayin sa Lord. Hindi mo pwede sabihin na spirit-filled ka, pero mabuhay ka sa trauma. Kasi ang spirito na natanggap mo, spirito ni Jesus. Kasi Jesus po hindi na trauma. The more, sabi sa Bible, the more yung mga apostol na namimigati, the more sila bigyan mo sa'yo. Patuloy pa rin sila. Hindi sila natakot sumubok. So that's the point. Kailangan mong ibigay sa Lord ang trauma. At kapag hindi mo ibinigay, kunwari, dapat matapos sa service na ito, wala ka ng trauma. Kung inisip wala ka ng trauma, kung masaktan ka, masaktan. Pero hindi ka pwedeng matrauma. Kung masiraan ka, masiraan. Kung siraan ka, pero hindi ka pwedeng mag-keep na trauma na ako, hindi. Diba? Kung dumating ka, persecuted ka, ano man yung mga mangyari sa'yo, okay lang yun. Part talaga yung Christianity, pero hindi pwedeng tambayan mo yun. Pag tinambayan mo yun, doon nagkakatrauma ka. Pero kapag dinaanan mo lang, iniisip mo lagi na si Kristo, mas matigilan ka, walang trauma-trauma, patuloy, lalago ka po talaga. Amen? Yeah. Number 1, you need to give your trauma to God. Sabi sa Filipos, chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa.
Tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kanyang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo. Totoo, alam niyo po ba yung trauma? Wala yung nagbibigyan ng kapayapaan. Dahil sa trauma, ang tao walang peace. Magulo ang isip, magulo ang puso. Kasi alam sa trauma ka eh. Pero sabi sa Bible, dapat huwag ka nang mabalisa, bibigyan mo sa Lord yan. At magpasalamat ka, Lord, binibigyan ka sa lahat ng takot, lahat ng pain. Maaari ka tulad kung ano yung mga babatoy, ano sasabi nila, kasi pagpapatuloy ako. Hindi pwede mo umaya ako sa trauma kasi pag gano'n, hindi ako lalago. Kailangan lang talagang mag-pray. Bakit? Sa prayer lang naman nasusurrender ang trauma. Kung hindi ka mag-pray, kung nasusurrender ang trauma. Kaya sabi dito, anumang bagay sa halip hingin ninyo sa Diyos, wala kang kailangan. Saka alam niyo po, mahirap i-correct ang tao ng trauma. Mahirap i-rebuke ang tao ng trauma. Mahirap ka maging spiritual kung lagi ka ng trauma. Kahit si Lord, sipin mo kung tao, hirap kang pagsabihan, si Lord pa kaya? Kung yung tao na narinig mo, hirap kang pagsabihan kasi may trauma ka. Ano na lang, Lord, marinig mo pa kaya ng boses ko? Hindi mo siya marinig. Kasi alam mo, ang trauma, ang gusto marinig ng tao sa trauma, yung gusto niya magbibigay sa kanya. Pero nga ako napanood na sabi niya, yung isa sa mga nice ng enemy talaga sa buhay ng tao, yung pipray ka ng comfortable life. Yung pag-comfortable ka, kala mo sa Lord yun, pero hindi yung pag-comfortable. Yung parang hinahanap-hanap mo yung mag-release sa flesh mo, hindi siya sa Lord. Kasi we are called to suffer for the glory of God. Amen ba ba? Amen? Totoo lang, pag Kristyano ka, wala naman talaga comfortable life kasi araw-araw batin. And araw-araw batin. Kung ikaw naghahayahan ka, askain mo self mo kung kasi wala kang kaaway, pero ang kaaway naman, araw-araw, inatake ka. So, nandun yung part na ayaw mo na talaga sa sarili mo. So, kapag isang Kristyano, nandun yung part na nasa trauma ka, wala po yung peace. Wala po yung peace. Mayroong peace na kalang peace, pero iba ang kapayapaan mo sa kapayapaan mo niya. Kaya kailangan ibigay sa Lord lahat ng trauma mo. Ano man yung mga takot kang iwanan, iwan! Takot kang mawalan, mawalan! Takot kang matanggal, matanggal! Ano naman? Kasi ang Lord naman, hindi ka naman iiwan. Amen? Takot ka ulit na ganito, di, go! Kasi tatandaan po, sa huli, aanihin pa rin po ng tao lahat ng tinataling nila. Amen? Amen po ba? Sabi nga sa Bible, sino mo nagpapahirap sa inyo? Papahirapan ko siya sa huli. Amen po ba? Nakalagay sa Bible. Diba? Kailan pa importante ako sa ano po ito? Yung takot ako mag-shoot kasi nabubugak. Yung pag-shoot ko, may nananapak, takot na ako. Yung nag-shoot ako, may nakipag-dito. Ano yung icebreaker kasi yung ba matulog eh. Sige. Okay pa na to ha. May bomba. Diba? So, yung ba ganun? Ay, takot na ako mag-share kasi dinibate ako, wala akong nasagot. Wala akong nasagot, na-trauma na ako. Alam mo na, tipong natakot na ako kasi takot na ako magpautang kasi nang utang, hindi nagbayad. Alam mo ba yan? Totoo, mga ganun. Takot na ako magpautang, hindi nagbayad. Iba-ibang klaseng trauma. Iba-ibang trauma naman. Iba-iba talaga. Takot na ako. Mandami mong takot. Pero alam niyo po, wala nang ibang takot dapat kundi matakot ka sa Diyos. Kasi kapag nagpadala ka sa trauma, nawala yung karunungan mo. Pero sabi sa Bible, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Amen? Kapag takot ka sa Lord, hindi ka na takot-takot sa trauma na yan. Kasi nandun na yung mindset na, di ko, kukunin mo ako, praise God, pag mulat ng mata ko, ikaw na kasama ko. Pero kung trauma-trauma ka, sabi sa Bible, ang sinong magmahal sa sariling buhay, mawawalan nito. Pero kung sino ang mag-alin ng buhay niya para sa akin, magkakaroon nito. Trauma ka pa? Trauma ka pa ba nun? Yung sinabi mo na, mahal mo buhay mo? Sige, keep mo yung trauma niyo. Pero hindi mo alam.
Spiritually speaking, ang trauma pinapahirapan ka spiritual. Amen. Totoo yun. Pinapahirapan ka. Yan yung reason bakit hindi ka makalago sa Lord. Kala mo wala lang, pero totoo spiritually, naghihirap na ang tao. Kaya yung trauma na yun, hindi yung nakakasya. Hindi pwede na, takot ako, may trauma pa po ako. Nag-encounter ka na, may trauma ka pa. May inner healing na, trauma ka pa. Nadiliberance ka na, may trauma ka pa. Mag-encounter ka ulit. Nakatarget ka na ng soul, may trauma ka pa. Ano yun? Ibig sabihin lang nun, yung pagiging puspos mo, hindi mo minimaintain. Amen po ba? Sabi sa Bible, hindi spirito ng takot ang binigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Hindi po. Kaya hindi po ikaw trauma ka. Kapag nasaktan mo, hindi po binububog ka ng tatay mo, natotrauma ka na. Binububog ka, binububog. Sa amin, balik na dati, kapag binububog kami ni Papa, isang trauma kami sa saktan. Tumatapang kami. Dahil ako dati si Papa, binububog ako. Sabi ko, ito pa, kung sino, sasakay mo na ako. Sabi ko sa kanya dati, kung sino, tatayin mo na lang ako. Yun lang, hindi yung natatakot ka, hindi. Nandun talaga sabi ko dati, pinunit-punit ni Papa yung gabi ko, binubog na ako. Ito, sasakay mo na ako. Nakatapos na ito ang buhay na ito. Totoo sinabi ko yun. Yung kapatid ko ang bunso, sabi niya, hampasin niya lang sana si Papa. Nalapawa ko sa kanya dati. Dinalagkas siya ni Papa eh. Tapos sabi niya, kinuha niya rin hampasin niya lang sana si Papa. Mali din naman yung mga trauma niya. Pero ang point doon na, hindi ka pwede kasi muna siya takot. Dapat lalo kang tumatapang. Amen? Dalawa, dapat yung mga pain niya, nagpapatapang sa'yo, hindi nagpapatapang sa'yo. Kasi iba, baliktad eh. Yung pain, di na bang reason para matakot. Dapat yung pain, nagpapatapang sa'yo, nagpapalakas pa sa'yo. Dapat hindi ka matakot kasi in the first place, kasama mo naman lagi yung Lord eh. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, iba, sa Christianity, dapat tatandaan mo po yan. Yung trauma, suko mo sa Lord. Amen? Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang mabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ayun po, bigat na bigat ka na, bigay mo na yan. Hanggang hindi mo po binibigyan trauma, mabibigatan ka talaga. Tandaan po, kahit sabihin natin sobrang payat ka, kung may trauma ka, mabigat ka. Totoo yun ha. Alam mo, kahit sabihin, mabinay ko, tama ako, mapayat kayo. Kung kayo nga ay trauma, hindi mo kayo mabubuhat. Mahirap buhatin ang may trauma. At sa Christianity, hindi gusto yung buhat-buhat. Kung ayaw, iwan. Amen po ba? Hindi pwedeng magpabuhat tayo. Mabuhat, mabigat lang tayo. Totoo yun, alam mo, tao may trauma, mahirap ka magamit sa pagtagal sa kingdom ng Lord. Kasi may trauma ka. Amen? Sige mo sa Bible ha. Kung si Daniel, nagsabi siya na, Lord, ayoko na mag-pray. Kasi pag nag-pray daw ako sa'yo, tatapon ako sa leon. Trauma na ako. Balak ka dyan. Di ba? Sige mo. Mas grabe trauma na i-create yun, ha? Ang sino mo mag-pray sa Diyos, itatapon sa kulungan ng leon. May threat. Ang threat, trauma yan. Pero si Daniel, okay lang. Pray pa rin sa umaga, tanghali, gabi. Tinapon siya sa leon. Di pa rin siya na-trauma. Pray pa rin siya. Bilit na siya naman. Santa Cruz siya kabit dito. Warning na yun, ha? Ako sino mo, hindi luluhod dito, tatapon sa apoy. Kung sinabi ni Santa Cruz siya kabit dito na, luhod tayo, trauma tayo dito. Trauma katakan. Ay sige, luhod ka doon. Pero sinasabi nila, hindi kami sasamba talaga dyan. Kahit iligtas lang kami o hindi ng Diyos, hindi kami sasamba dyan. Ano mga sila nyo? Tingnan nyo, yung mga trauma, yung mga bagay na pinagdaan na sobrang matitindi, wala pa doon sa mga bagay na pinagdaan natin. Kung doon ka naman sa station na gano'n, diba? Ay kung si Moises, Lord, Red Sea na to, paano to? Hinahabol pa sila ha? Hinahabol pa sila, tapos dagat. Naku, kung yung iba siguro naglangoy ito, nagpalulog na lang. Pero si Moises, diba? Nanampalataya na lang siya. Hindi siya nasabi na, babalik na kami, sige na. Huwag na kami habulin. Balik na tayo sa Egypt. Hindi. Sabi niya talaga, hindi ko na sinabi ko. Tuloy, nahatid ko yung dagat. Amen? So yun yung point.
yung trauma mo, hindi yan nakakapagpababa ng Diyos para sa mga kasaapoy. Hindi yan makakapagpahati ng dagat. Ang trauma mo, hindi po yan magpababa ng anghel para tulungan ka sa mga leon. Amen? Hindi po yan makakatulong. Amen? Sabi sa Bible, awit 55:22, ilaga ka Yahweh ang suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ito po yan. Yes, may mga taong pwede kang saktan. Nangyayaan mo siya, masaktan ka. Kasi part din yun na suffering ng pagiging Kristyano. Amen? Isa yung sinabi rin eh. Kaya kung nakasaktan ka, butihan mo siya ng mabuti. Kasi part yan ng pagiging suffering, huwag kang palaway. Huwag kang palasagot. Huwag lang yung dinidepend yung sarili mo. Hindi sa lahat ng oras gano'n. Amen? Tandaan mo si Kristo. He has the right to defend. Perfect siya. Kaya niya siya isalita. Powerful pa siya. Kaya niyang pigain yung ilong ng mga nagpapako. Kaya niyang pigain lahat. Kaya niyang sanggalin na lang, tanggalangin na rin eh. Diba sabi nga ni Pedro, mapababa na ba kami ng apoy, Lord? Sabi na rin, kung magpapatawag ako ng isang batalong anghel, tayo niya lahat. Pero sabi naman hindi. Diba? Ikaw, kung sasagot ka na agad, nagkipaglaban ka na agad. Away na agad. Nanginginig na agad yung kamay mo. Yung bibig mo, pasmado na. Yung magalang, nagiging bastos. Yan yung point kapag ang tao mo. Alam mo, ugat din ng lahat trauma. Trauma. Nagiging aggressive ka, nagiging ano ka. That's because of trauma. Kaya ang trauma, kailangan mo siyang ibigay sa rin. Kasi tatandaan, sabi dito, ilaga kay Yahweh mo sa lingling. Aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, hindi niya bibigay. Tatandaan po natin, kapag ang trauma, hinayaan mo stay sa buwan, hindi ang Lord ang papababa ng anghel para tulungan ka sa mga diyon. Sa halip, kakainin ka talaga ng mga diyon dahil sa trauma na yun. Amen? That's number 1. Ibigay mo sa Lord yung trauma. Number 2, traumas, bakit kailangan ibigay? Kasi po, traumas is devil's entry point. Entry point ko yung kaaway. Dahil sa trauma na yan, hindi mo alam, ang kaaway, sige, dahil may takot ng tao yan, hindi niya pa sinusuko. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. Pagpadala ka ng mga tao na lalo pa siya matatakot hanggang sa hindi na magamit yan. Hanggang atin na yan. Totoo yun. Ikaw naman, hindi ka aware, dagdagan naman uli. Dagdagan naman uli. Wala na. Wala na. Hindi mo alam. Kala mo, tao yung nagpapahirap sa iyo. Hindi mo alam si Satan na nagpapahirap sa iyo. That's the reason that ka napaparalyze. Okay ka naman. Physical. Magaling ka naman. Pero, lagi ka lang nakatago. Lagi ka lang, wala, hindi ka nagalabas sa comfort zone mo kasi nga, natatrauma ka na. That's the reason they want. Ano sabi? 1 Peter 5:8, maging handa kayo, magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon. Umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng manlalapa. Sipin niyo po sabi sa Bible, pagkatiwala mo sa lahat ng manlalaanin, sa verse 7. Sa verse 8, bakit? Kasi nga, kung hindi yung pinagkatiwala sa Lord yun, ang kaaway mo dyan. So kapag ang trauma mo, hindi mo binigay, hindi anghel ang bababa, leon ang nalapa sa iyo. Amen po ba? Totoo. Totoo po. Walang angel kapag trauma. Pero kapag nanampalataya ka, nag-pray ka tulad ni Daniel, nagsamba ka sa tulad sa Kapusya Abednego, angel ang mababa, hindi niyo ang lalapa. Tingnan mo yung mga walang anghel, nilapa sila ng leon. Alam niyo po ba yan? Kaya, yun ang totoo. Kapag nag-stay ka sa trauma, hindi angel ang bababa, hindi yun ang lalapa sa iyo. Kaya sabi dito, parang leon umuumal, aaligid-aligid, naghahanap ng lalapa. So, ganoon po, yung kapag kinikip mo yan, tinan niyo po, ang taong natotrauma, alam mo totoo, potential ka, magaling ka, matalino ka, gifted ka, you have the ability to bless people, may mga talent ka, pero dahil sa trauma, paralyzed ka. Totoo, hindi ka magamit, kasi nga trauma ka. Hindi ka rin maglago, kasi natatakot ka sumubo.
Ang Kristyano, hindi dapat takot sumuko. Kung available ka dapat eh. Hard worker ka dapat eh. Visionary ka dapat, moldable ka, flexible ka. Hindi ka dapat takot eh. Kasi yung tipong pag takot ka sa muko, walang nangyari. Amen? Amen mo ba? Yan ang reason bakit hindi nakapasok sa promised land ang mga Israelites. Trauma. Trauma sila sa mga higante. Dami beses na sila niligtas ng Diyos pero nananalig pa rin yung takot. Yun naman talaga, walang ibang cause po ang trauma kundi takot. And you need to surrender that. Kasi pag hindi mo sinurrender, devil is every point there. Pag takot ka pa hanggang ngayon, yan ang paraan ng kaaway para lalo ka pang takutin. At yung ibang tao, alam mo yung ibang tao, alam din nila yun, ay takot siya. Sige, takutin mo natin. Ay, ganito siya. Sige, galing na natin. Ito totoo. Dati, naalala ko, takot ako sa lola ko, takot ako sa papa ko. Natutrauma talaga ako sa kanila pag may mga sinasabi sila. Pero dumating yung time na, sabi ko, paano ko ito mahulin kung natutrauma? Tatanda mo, hindi mo mahulin yung tao kung takot ka sa kanila. Ito yun. Paano ko ito mahulin kung natutrauma ako lagi? Paano ko sila madadala sa Panginoon kung takot ako sa kanila? Kaya dumating yung time, hindi na ako natakot. Nalala ko yung si Papa mamamatay na. Yung mga kapatid ko nagkatulukan, sino magpapatanggap? Takot kasi sila kay Papa. Ikaw na kuya, ikaw na, turo-turo. Ay, that time, hindi na ako takot kay Papa magsabi. Kaya ang nangyari, sabi ko pa, tanggapin mo si Lord. Sabi ni Papa, ayoko, paus ako. May na boses na, ganun siya. Sa isip-isip ko, talagang demon yun, pinapatigas sa puso niya. So sa isip-isip ko, magbulungan ko, kahit ibulungan pa. Hindi ko siya kinakausap bilang tatay, kinakausap ko na bilang tao kailangan ng Diyos eh. Kaya may lola ko dati, trauma ako sa kanya. Pero nakaraang September 2024, mapatanggap na siya sa Lord. Dati takot akong kapag sa kanya kasi, ano siya eh, grabe yung aspect ko, pero nakarang sabi ko talaga nila, okay lang mag-pray na, tanggapin mo si Lord. Okay. Okay daw. Kaya yung mga trauma ko rin. Hindi yung reason bakit hindi din mapatanggap ang pamilya mo. Yan din yun. Takot ka sa kanila? Sige. Tingnan mo kung mawin mo sila. Pero kapag wala ka ng takot, sabi niya sa Bible, there's no fear in love. May fruit of the Spirit pa ba sa iyo? Eh, ang fruit of the Spirit, love. Ang una. So, kung may takot, hindi na puspos. Kasi sabi sa Bible, walang takot sa pag-ibig. Amen. Love covers multitudes of sin. Amen po ba? Amen. Kaya, tandaan mo yan ha, that's devil's entry point. Sabi sa Bible, 1 Samuel chapter 31 verse 4. Kaya sinabi niya sa tagadala ng kanyang gamit pandigma, saksakin mo na ako upang hindi ako maabutang buhay ng mga paganong yan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya, binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Sipin niyo ba, Saul kasi that time, grabe na, takot na siya, trauma na siya. Alam mo, ang trauma, ano yan siya? Hindi lang siya pinaparalyze sa faith mo. Para ka na rin nagsisuicide sa trauma. Totoo, maraming nagsisuicide dito sa trauma. Para matapos itong paghihirap na ito, ayoko na. Takot ka na masaktan, ayoko na. Tingnan mo si Saul. Takot na siya. Tinutusan mo ng tao, sige, mo na ako. So, ganun din po ang buwanan. Davis entry point yun. At tanda natin na parito ang kaaway para magnakaw, manira, pumatay. Para pumatay, manira, mawasak. Alam niyo po ba yan? Nandito siya. Now, kapag namumuhay ka sa trauma, talagang nandun talaga yung spiritual speaking, para ka na rin nagsisuicide. Alam niyo ba yan? Bakit nasabi para ka na nagsisuicide? Kasi nga, may pinapagawa ang Lord, hindi ka sumusunod kasi takot ka. Ngayon, dahil takot ka, unti-unti, spiritually mo, namamatay. Parang suicidal na rin. Hindi man siya instant, hindi man siya agad-agad, gradually, unti-unti,
namamatay na ang kasana spiritual. Amen po ba? Totoo po yan. Yung takot ang reason. Bakit ang isang kasyano, talagang parang nagsusuicide ka spiritual. Yan ang nangyari, isipin mo ibang klase si Saul. Imbis na lumaban, nagpakamatay na lang. Diba? Pwede naman siyang lumaban hanggang kamatayan. Kasi ang warners, kahit matindi ang problema, talagang lalaban yan. Pero siya hindi. Isa siya ang patay, siya lang ang patay sa sarili niya. Diba? Makita mo dito na takot na talagang naghahanap sa kanya. Takot na talaga. At yun po yung buwan ng trauma. Yung trauma, wala namang umaatake sa iyo. Ikaw na nag-aatake sa sarili mo. Totoo po yan. Wala namang umaatake sa kanya dito eh. Pero gusto niya atakin niya na sarili niya. That's because of trauma. Wala namang sinasabi sa iyong tao. Ikaw lang nag-iisip na yan sa sarili mo. Totoo. Yung trauma, dahil yung trauma ka, pakiramdam mo lahat, sinasabihan ka, pero totoo, ikaw lang yun. Ikaw lang yun. Ikaw lang yun na nag-oo sa puso sa linog mo. Yan yung buwan mo ng trauma. Kasi, dahil sa church, isa yung mga tao nang sinasabihan ako na si Pastor ko lang, wala akong iniisip. Alam ng Lord yun, para siya ako ng Panginoon. Wala talaga akong iniisip. Kasi nagulat ako bigla, may mga ganun isa na sinasabi. Yan yung reason bakit ka nakapag-isip ng masama kasi may mga trauma ka. Minsan nadadamay ang hindi mo nagpadamay. At ang alam mo, nagkakasala ka pasara pa ng Panginoon. Amen? Bakit? You are creating thoughts in your mind na hindi totoo. Sa isang banda, hindi mo alam, nagbabato ka na ng mga sumpa sa tao dahil sa inisip mo sa kanya. Amen mo ba? That's because of trauma. Matindi talaga ng trauma. Hindi siya pwedeng malitin. Kaya kailangan ko siya i-surrender sa Lord. Amen? Ito pa, Deuteronomy 1:28-26. Sabi dito, paano tayo makakarating sa lupain yun? Nakakatakot pa lang pumunta roon. Mas malalaki pala kaysa sa atin ang mga tao roon. Malalaki ang lungsod at mga pader ay abot hanggang langit. May mga higante pa roon. Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipagdalaban niya kayong tulad nang nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa Ilang. Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito, tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang ina. Sa kabila ng sinabi ko, hindi pa rin kayo nagtitiwala sa kanya. Sabihin niyo po sinabihan ka rin ng Lord ulit-ulit, pero ka pa nagtitiwala. Because of trauma. Sabi dito, gayon siya ang nauna sa inyo, pinatnubayan na kayo sa pamamagitan ng haliging apoy kung gabi, haliging ulap kung araw, at itinuro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong kakampuhan. Narinig ni Yahweh ang usapan ninyo, at siya'y nagalit. Dahil dito, isinumpa niya, isa man sa inyo ay hindi makakarating sa lupain na pinangako sa inyong mga ninuno. Maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh, siya lamang ang makakapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging angkan ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. So dyan po makikita po natin na sa Bible, every time na nag-i-stay ka sa makakot, mayroon ko makapasok sa promise ng Lord. Narinig ng Lord lahat. Lord, ayoko, natatakot ako. Pero ang dami na kong ginawa sa inyo ng Lord, ang dami na. Sa kabila ng marami ka nang narinig, hindi ka pa rin nakinig. Alam mo ba yun? That's because of trauma. Trauma ang reason bakit tayo makapasok sa promise ng Lord. Kaya kung namumuhay ka mo sa trauma, it's hard for you to use by God. Amen? Kaya dapat hindi ka namumuhay sa trauma. Amen mo ba? Amen mo ba? Amen. 2 Timothy chapter 7. Sabi dito, sapagkat ang Espiritu binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagbibigay sa sarili. If you have the Spirit of God, wala ka dapat takot kasi alam mo na may power ng Lord sa life mo eh. If you have the Spirit of God, may pag-ibig. At dahil may pag-ibig, there is no fear in love. Amen? If you have the Spirit of God, may pagbibigay sa sarili. Pag sila may pagbibigay sa sarili, hindi dapat mananaig yung gusto mo. Sa halip dapat manaig yung gusto ng Panginoon. Hindi laman mo na takot ako, hindi. Kailangan mong gawin kung ano sinabi ng Lord. Kasi hindi spiritual ang kahinaan loob yun. Now, ang trauma, nagpapahina siya ng loob.
At kapag tinip mo yun, mahina ng plug. Kaya hindi pwedeng, alam mo, kung nasa panahon ka ni Joshua Caleb, sigurado iwan ka. Sigurado! Sasabihin mo, ayoko sumama, may gante. At dito sa church, ayaw ng Lord ng gano'n. Ayaw ng Lord na mahinang Lord ng tao. Amen. Hindi ka makakasama kung may naloob mo. Amen. Hindi ka makakasama yung, ay, bakit ako? Ayoko, luma ako. Maiwan ka na lang. Baka pagdating doon, buhatin ka pa. Amen po ba? Amen. Totoo po yun. Ay, ako po, Pastor, dito ako, dito ako. Aywan ka na lang. Dito pa lang, takot ka, mamatay ka pa kay Kristo. Isipin mo ha, that's the point. Hindi tayo magagamit ng takot-takot. Amen? Amen po ba? Amen. Pinagamit kasi ng Lord lahat kasi hindi pwedeng, alam mo, hindi pwedeng yung leader ng Lord takot. Hindi pwedeng sanay ka, hindi ka pwedeng tinira. Alam mo, hindi pwedeng, hindi ka sanay masaktan. Dapat immune ka ng masaktan. Hindi dapat. Hindi pwedeng sabihin mo, hindi ako sanay masaktan. Hindi, dapat immune ka na sa sakit. Yung tipong, yung pain, ay, ano na yan, basic. Iyak lang sa Lord. Alam mo yun? Yan si Kristo nga, hanggang huli, nasasaktan. Amen mo ba? Hindi pwedeng hindi ka sanay sa sakit. Dapat immune ka na sa sakit. Hindi naman literal na sakit physical, ha? Sakit din. Pero kung sa loob ba? Yung mga lahat, nagpapagamot ka sa sakit ka. Amen? Sabi dito, Efeso 4:27, kaya huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diyos. Yan, yung trauma, yung interpoint niya. Suko po yan sa Lord. Amen? Number 3, ano po yung dapat gawin? Para hindi makapasok ang kaaway. Strengthening our faith destroy trauma. Dalawa lang po yun, trauma can paralyze your faith, or faith can destroy your trauma. Baliktarin mo lang. Either ang faith mo ang mag-destroy ng trauma o ang trauma ang magpaparalyze ng faith mo. Kasi ang faith hindi mag-destroy. Sabi sa Bible, faith, hope, love. These three remain. Nananatili talaga yung faith, hindi mag-destroy ang pananampalataya. Pero, mapaparalyze lang ang faith mo. Faith is always there. Ang kailangan mo lang kunin, manampalataya para mag-destroy yung trauma. Amen? Amen po ba? Kaya, dalawa lang yan. Either trauma mo, ang reason bakit hindi ka makalago, o mananampalataya ka para mawala ng tunay ng trauma. Kailangan palakasin yung faith. Sabi sa Bible, 1 Peter 5:9, labanan ninyo siya. Yun. Totoo po. Ang taong namumuhay sa trauma, takot lumaban. Pero ang taong may pananampalataya, matapang, lumalaban. Pero hindi laban ko na ano ha, yung undelivered na laban ha, ito yung laban sa spiritual. Labanan niyo siya, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Paano mo siya labanan? Magpakatatag ka sa faith. You cannot fight the devil unless na nagpakatatag ka sa faith mo sa Lord. Hindi mo malalabanan ng kaaway kung hindi matatag ang relasyon mo sa Lord. Bago ang ipaglaban, magpakatatag ka muna sa faith. Sabi dito, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Tama mo yung lahat ng mga Kristyano na nagpapagamit ng grabe. Lahat yan may trauma. Pero yung trauma na yan, pinalayan sila ng Lord. Hindi lang ikaw ang may trauma. Kung tingin mo malala na yung nangyari sa'yo, oo, malala. Pero sa iba, mayroon din malalalang nangyari. Lahat naman tayo may mga malalalang nangyari sa pasa. Kapag nasanod ka na nga, actually, kapag mas malala na yung nangyari sa'yo, mas grabe bonfire mo pa dapat eh. Mas nakaka-bless ka pa eh. For example, sa testimony, pag makarinig ka diba ng mga testimony na grabe, parang grabe ito. Pag parang basic-basic lang, ay, huwag kayong, totoo yun. Iba yung testimony, kapag yung testimony grabe. Sa testimony na parang, ay, nag-share ako ng isang tao. Iba pa rin yung nag-share ako, sinapak ako, nag-share pa rin ako. Iba pa rin yun. Pagkaiba yung sa nag-share ako, sa sinapak ako, nag-share ako. Saan mas nakaamis? Sa sinapak, siyempre. Pero bawal pa rin. Ganun din sa Kristyano.
Kung sino mas matinding suffering, siya yung, hindi naman sa binagaluhan ng testimony na isa, pero ang point, ganoon tayo. Mas napapalakas tayo kapag nakakarinig tayo ng patotoo ng mga tao mas matindi na magtagumpayan. Amen po ba? Totoo. Mas grabe. At alam ko lahat naman tayo may matinding pinagdadaanan. May mga matinding pinagdadaanan, pero hindi lahat ng tao kaya mag-testify yun. Lahat kayo dito, sigurado may mga matindi kayo. I-testify niyo yun. Kasi not all. Dito sa church, not all. Alam ko, hindi alam ang lahat. May mga iba dito, hindi alam ang lahat. Pero alam mo, huwag kang matakot i-share lahat ng mga worst sa buhay mo. Kasi yan po ay mga bagay na talagang nagpapakita na you are not living in your past. Amen po ba? Trauma ko, nagkakawa ko, hindi ako nagkakaulit. Magandang trauma yun. Magandang trauma yun yung nagkakawa ko, nahuli ako, hindi ako nagkakaulit. Maganda yun, na-trauma ka na. Huwag mo nang baguhin yun. Hindi ka na talaga dapat magkakawa. Okay? Pero yung point na trauma ako, sunod ako sa Lord, naghirap ako lalo, hindi na ako susunod, mali. Amen? Mali. Amen po ba? Tandaan natin yan ha. Magpakatatag ka. Tandaan mo, lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may kahirapan. Pero kailangan mo kong labanan yun. Amen? Kaya mga trauma mo kapatid, isuko mo sa Lord. Amen? Next, John 14:1. Huwag magbagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sumampalataya kayo. Kapag nanampalataya, alam mo po, walang tao na may pag-isa kay Kristo ang namumuhay sa tao. Bakit? Kasi nga, dahil ang Lord, ang grabing faith, ano yun? Christ is the source of faith. Dahil kasama mo siya, mamumuhay ka sa faith. Kaya, kung sa mga maliit na bagay pa na wala ka ng pananampalataya, wala ka, mahirap. Kaya importante kapatid, manampalataya. Wala na pong ibang, wala niyo po yun ang makakapag-overcome, destroy sa trauma, faith lang. Ang makakapag-paralyze sa faith mo, trauma. Kaya yung mga trauma is surrender yan. Amen? Amen po ba? Dapat starting today, wala na, hindi ka natakot. Hindi ka natakot kung nag-send ng tao, hindi ka naman buhay dyan. Alam niyo yung sarili na napansin ko, ang taong trauma, bingi. Alam mo yan? Bingi. Sorry po ito yung buon. Alam mo yan? Bakit bingi? Ang dami mo pong nakausila ng mga tao na sa trauma. Yung sinasabi mo sa kanila, lumalabas na din sa kabila. Hindi nila ginagawa. Ito pa, paulit-ulit. Ano pong gagawin ko kapag sinaktan ako ito? Ano pong gagawin ko kapag sinaktan ako ito? Bingi talaga. Napansin din sa TikTok live, dami na tanong doon. At yung mga tao yung paulit-ulit. Pero doon sabi na, yung pastor ko na ako, nag-preach, ako po yung topic, ayun ko na talaga, magsimba, natatakot ako, trauma ako. Nitigil ko ganito, ganyan. Pamira, ako lang beses ako napaya sa Diyos, nag-stay ako. Ikaw pa mismo i-mention. Yung iba, wala namang pangalan. Ito, ikaw mismo. Pero hindi ako nag-stay. Ay, hindi ako nag-alis. Kasi nga, trauma. Mas okay lang i-correct ako. Alam ko na, meron palang gagawin ko. Meron palang gagawin ko pag natutulog kayo. Alam ko na, salamat sa pagtabago ha. Shopee, salamat. Meron pala tayong dito eh. Okay, magpagano kayo. Trauma kayo. Hindi. Totoo. May gano'n kasi. Yung tipong, meron kasi ulit talaga doon na nasabi na, ano kung gagawin ko, lilipat po ba ako ng church? Kasi nasaktan na naman ako ng leader ko, lilipat na naman po ba ako ng church? Kasi nasaktan ako ng counsel ko na siya. Sa next slide, balik uli. Simba ako, nasaktan ako uli. Sunod uli, gano'n. Ay, sabi ko sa mga leader sa TikTok, huwag nyo na i-entertain, nagpapaawa na lang yan. Binigyan na siya ng word ng putos. Binigyan na siya ng gagawin, hindi niya ginagawa. Sabi ko, baka pag si Lord magkwento sa kanya, baka pag sila magkatawang tao, ikwento sa kanya ng lahat na pinagdaanan, baka papahirap ka. Kasi gagdaanan yung galak na sa kanya. Kaya, yun ang mag-prove doon. Ang tao na mamuhay sa trauma, kahit anong counsel mo dyan, hindi yan makakaintindi.
Kahit mababaw lang, masakit yan. Totoo yun. Totoo po yun. Pansinin mo ikaw, pag may trauma, hindi ka makikinig. Kasi hinahanap mo lang kung saan ka comfortable. Hinahanap mo lang kung anong gusto mo kasi ayaw mo masaktan. Totoo yun. Yan ang buwan ng trauma. Ayaw ko pakinggan yun kasi nasasaktan ako ulit. Kahit yun naman ang tama. Ayaw ko. Gusto mo lang marinig yung gusto mo. Gusto mo lang, hindi ganoon eh. Hindi naman nagsasabihin sa'yo yung gusto mo. Kasi sabihin niya yung gusto niya. Masakit yun, pero yun magpapagaling sa'yo. Totoo po yun. That's the reason namin trauma. Kapag ang tao mo sa trauma, nabibigay ka na. Hindi mo na pinapakinggan yung iba kahit tama naman. Napaka-importante kapatid na ng palataya ka. Yan mo ba? Ang faith, hindi naman ibig sabihin ng palataya ka na masasaktan. Pero ang kasigurado, tatapang ka, gagaling ka, pitibay ka. Amen po ba? Yun po yun. That's number 3. Next, last. Pain is always present. Lagi tandaan natin, pain is always present. Traumas must be surrendered. Lagi naman talagang may pain. Tatandaan niyo po sa Christianity, may pain talaga. Kaya hindi tayo pwede mag-stay sa trauma. Kasi lagi talaga may pain. Kung yung pain na naranasan mo ngayon, dahil sa ginagawa mo ng unbeliever ka, tatandaan mo kapag sumunod ka sa Lord, mas hindi mo yung pain. Marami po. Dati mo unbeliever ka, kapag may nanapak sa'yo, sasapakin mo. Pero may pain ka pa rin. Pag hindi Kristyano ka na, pag may nanapak sa'yo, nanapak sapakin, mas matindi yung pain. Hindi ako nakaganti doon, sakit ah. Tawa dati eh, gaganti talaga ako doon. Ngayon, hindi ako nakaganti doon. Kristyano na ako eh. Di ba mas matindi ang pain sa Christianity? Sa Bible, sa mundo, kapag galit sa'yo, galit ka rin. Ito naman, love your enemies. Di mas matindi ang pain. Pag sinabi, pag sa Bible, pag yung mga inuusig ka, di mo binibless, pero ito, bless those people who persecute you. Di mas matindi ang pain. Now, how can you say na Christian ka, if namumuhay ka sa trauma, kung tutuusin, mas magiging matindi ang iyong trauma pag Christian ka. Dahil may word ka, everything is sufficient. Amen po ba? Totoo yun. Kung sa mundo matindi ang pain, mas matindi po sa Lord. Now, if you are living in trauma, hindi ka po pwede hindi tayo pwedeng sabihin na Christian. Kasi, mas matindi ang pain. Sa mundo, lahat ng ginawa sa masama, pwede mong gagawin sa Lord, kailangan mo tiisin. Kailangan mo tiisin, hindi ka gaganting. Hindi ka magpapababa ng apoy. Alam mo yun? Hindi ka mag-pray na, Lord, hindi ko mo ito binubugbugin mo ito. Hindi ko mo ito tinatiantis, kantihan mo yan in Jesus' name. Pag-ganun-ganun ka pa. Para tatandaan mo sabi sa Bible, ano bang gagawin mo sa iba, gagawin mo sa iyo. Amen po ba? Amen. Ito yun. Kaya, hindi mo pwede sabihin na sa Kristyano, okay lang, hindi. Mas matindi ka mo. Kaya nga, kapag hindi ka nagbumaingat, mas matindi yung pwedeng attack sa iyo ng kaaway. Kasi sa mundo, kahit pa paano, may isang timetable kapag nakaganti ka eh. Pero pag sa Lord, kung wala kang Lord, mas matindi yun. Kala mo Kristyano ka, pero totoo, tinitip mo pa rin pala. Saka tandaan nyo sa Kristyano, napaka-importante na trauma suko mo kasi pag dinisuko mo, talagang, yan po talaga yung magiging reason kapag nakala mo lang kung ginagawa, pero hindi mo alam. Nagkakasala ka na. Sin of omission. Yung wala ka bang ginawa, pero nagkakasala ka. Kaya you need to surrender it. Tandaan mo, pain is always there. Sabi dito, 1 Peter 5:10, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinagkagalingan ng lahat ng magpapapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong hindi matigilan. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama si Kristo. Tandaan po natin, maikling panahon lang yung sa atin ang gagawin dito. Kung pakiramdam mo matagal yan, maikling pa yan. Kasi, ako, kapatid, ang 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. Yan ay pa yan. Saka totoo to, kapag nag-serve ka sa Lord, hindi mo napapansin na ang bilis ng oras. Hindi po parang Lord, sakit-sakit. Alam mo, totoo ba si serve ka sa Lord? Minsan hindi mo napapansin yung pain kasi ang gusto mo napapagamit ka.
Totoo po. Alam mo, ang napapagamit sa Lord, hindi napapansin ng pain. Ang napapansin mo yung ginagamit ka ng Lord. Pero kapag di ka na nagpapagamit sa Lord, ang pansin mo talaga lagi pain. Amen. Hindi ka naman nagagamit eh. Pero kung nagpapagamit ka, hindi mo napapansin yung sakit. Kasi nga, siyempre ginagamit ka naman. Eh, sabi sa Bible, lahat ng ginagamit ng Lord, pinapalakas niya, pinapatibay niya. Di ba sabi nga, totoo naman eh, kapag may bagay ka na ginagamit, inaalagaan mo. Talagang kailangan bago, kailangan linisin, kailangan ayusin mo. Ganon din, kapag ginagamit ka na, inaayos ka niya kapag nasisira ka. Kapag nahirapan ka, papalakasin ka niya. Yung motor nga, pag nahirapan mo pa niya, papalakasin mo para lumakas para nagamit eh. Pero kapag di ka nagagamit, silang-sila ka na. Ganun po ba? Totoo po yan. Kapag ginagamit ka na, aayusin nila yan. Kaya hindi mo ramdaman yung pain. Saan ka nakita niyo motor at aray-aray? Wala. Sabi ko, sakit naman ito mag-drive. Sakit naman ito mag-ampas. Sakit naman magpindot ng brake, ha? Wala. Kasi ginagamit siya. Pag ginagamit ka ng Lord, hindi pinila. Saan ka nakita ng mga gusto na reklamo nung nasasaktan? Sakit naman nun. Aray ko naman, inag-smoke sa bakuran. Grabe naman ito nun. Lagkit-lagkit ng katawan ko, nasa dagat ako ngayon. Aray, tinulong ko ng ahas. Wala. Sinip-shake lang ni Pablo ng ahas eh. Diba? Ito po yun. Pero pag di ka nagpapagamit, ako, wala akong nananakit sa'yo, puro ka na sakit loob. Aray. Wala naman nag-atake. Sa bagay, kapag di ka nagpapagamit, inaatakan ka talaga ng tao. Amen? Pero tandaan mo, kapag nagpapagamit ka sa Lord, iingatan ka ng Lord. Lahat ng bagay na ginagamit natin, iniingatan natin. Lahat ng bagay na magagamit natin, pinoprotektahan natin. Now, pag nakita naman, ay, itong anak ko ginagamit ko ito, paprotektahan natin. Amen po ba? Ang pain laging nandyan, pero hindi nyo yung naramdaman kasi si Jesus lagi rin nandyan. Amen po ba? 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig. Pinapawi ng ganap ang pag-ibig. Naganap ng pag-ibig ang anumang takot. Kapag may takot, hindi pa ganap ang love. Pero kapag ganap ng pag-ibig, wala nang takot. Sabi dito, hindi pa ganap ang pag-ibig na sino mang natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Trauma pa, parusa pa. Alam niyo ba yan? Totoo yun. The more na natakot ka, the more na pinapasaan sa sarili mo. Ano gusto mo? Natakot? O magmahal? Magmahal. Amen, siyempre. Amen? Take note ha, tandaan yung versikulo na to. Ang takot ay kaugnay ng parusa. Kapag natatakot ka, wala nagpaparusa sa'yo, pinaparusahan mo agad yung sarili. Wala naman talaga nagpaparusa eh. Di ba? Pero kung mamungan ka sa takot, may judgment din. Tandaan niyo po yun ha. Ang takot ko, sa isipin mo lang, kapag natatakot ako, parusa ko. Parusa ko nun. Takot ako, parusa. Tignan mo, mga takot, parang parusa ang buhay araw-araw. Di ba? Takot kasi. Amen po ba? Lagi mo isipin, hindi ako pwede matakot kasi pag natakot ako, parusa ko. Amen? There's no fear in love. Awit pa 1950. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aniw. Pagkat buhay ang natamo sa pangako ko sa akin. Totoo po. May kahirapan, pero may aniw. Bakit? Kasi may buhay, kasi may pangako ang Diyos. Amen? Kaya ang paghirap lagi mo dyan. Isipin nyo even the man after God's own heart, David grabing kahirapan. Malapit na yun sa Diyos Pero grabing kahirapan, pero grabe rin ang paggaling ng Diyos. Hindi mo maranasan ang paggaling ng Diyos kung hindi ka masasama. Kaya kailangan maintindihan natin na suffering is no mistake. Pero ang trauma dapat i-surrender. Okay? Last. Conclusion. Traumas can paralyze faith. Traumas causes you to be afraid. Traumas leads Christian to being stagnant. Tandaan mo yan. Kaya dapat ang trauma is surrender.
Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mag-stagnant, mag-stop. Sana dapat lumago ka. Kaya dapat starting today, wala kang takot. Amen po ba? Amen po ba? Totoo lang, ikaw, kahit sino naman, ikaw ayaw mo makasama ng laging takot ng tao. Gusto mo yung taong ipupush ka, yung taong, paano ko sasabihin, kasama laging takot. Alam mo sabihin ko na, ay, wag, takot tayong dalawa. Takot ako, ikaw. Sige, takot na rin ako. O sige, palusa kayo. Di ba? Iba pa rin talaga yung mananampalataya. Amen po ba? Kaya, kapatid, surrender ng trauma mo sa Lord. Amen? Dapat huwag kang umuwi sa araw na itong may trauma ka pa. Amen? Amen po ba? Parang iba, Lord, kaya ko ba? Ano naman, nakapapik lang. Suko mo na. Amen po ba? Tumayo po tayo lahat. God is speaking. Pero because sa mga iniisip mo, hindi mo naman magamit. Alam mo yung nangyayari ito ngayon? Maraming mga tao na nakakalimutan ng mensahe ng Diyos, pero ayaw nila iparating ng mensahe ng Diyos. Ang gusto naman hindi ka lang tagapakinig, dapat tagaparating ka rin. Amen mo ba? Paano ka magamit ng Lord kung namuhay ka pa sa throne? Kaya kailangan mo sumupok na sa Panginoon. Amen? Taas natin kami. Sumupok sa Lord. Higit mo mata mo, mag-pray ka sa Lord. I give you minute to pray. Hallelujah. Sige, mag-pray ka. Isuko ko sa Lord lahat ng mga trauma mo, kapatid. Yes, Lord. Sige po, mag-pray ka sa Lord. Hallelujah. Sige kapatid, lahat ng trauma mo, ibigay mo sa Panginoon. Lahat ng mga takot mo pa ngayon, ibigay mo sa Kanya. Ano ba yung mga sabi from the past, pain, surrender it to God. At huwag kang matakot sa mundo. Huwag kang matakot na ipagpatuloy ang buhay. Dahil ang Panginoon ang sasama sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord God. Sa umaga nito, kapatid, buksan mo ang puso mo. Iaalay mo sa Panginoon ang buhay mo. Imbitahan natin ang Panginoon sa iyo. Where the Spirit of the Lord there is freedom. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Yes, Lord.
Jesus, ika'y
Raise up your voice. Ora pasaka na mababa.
We praise you, we worship you. Thank you, Lord, for taking out all the troubles in our lives. Lord, palitan mo to ng pananampalataya. Lahat ng takot, tunay na dito pa lang, minawaksin namin to. Starting today, bawat isa, hindi na matatakot. So, gawin ang kalooban mo. And I declare growth in everyone's life. In the name of Jesus. I declare lahat makakarinig na, ang lahat makakakita na, at lahat patuloy pa mo gagamitin mo pa para sa kalooban. I ask your precious blood to cover everyone. Remind everyone of God na sa tuwing namumuhay sa takot, parusa ang darating. Dahil walang takot sa pag-ibig. Walang ibang dapat katakutan kundi ikaw. Dahil ang pagkatakot sa iyo ang kasimula ng kahulugan. Panginoon, dalangin ko bawat isa, patuloy, Panginoon, na ikaw ang maghari. Salamat po sa mensahe mo, sa presensya mo, sa pagtama mo sa buhay ng bawat isa, pagpapaalala mo. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos ng buhay. Sa mga oras na ito, Panginoon, as we gave our tithes and offering, gamitin mo ito para sa iyong kalooban. Ipaganda mo kami lahat para sa pag-ani. And I declare this giving, Lord, hindi lang dito sa Palawan ang mabibless kundi marami pa. Outside, maraming panalawag. Paganda mo kami. Prepare everything, O God. Prepare our lives. Prepare provision. Prepare wisdom. Everything, Lord. Paghanda mo kami. Nang sa gayon, makapaghanda kami sa matinding araw. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Ikaw lamang ang tinataas din ang nakina. Bless niyo po ang kamay ng bawat sa iyong pagbibigay. Lord, I rebuke the spirit of greediness, corruption. Ikaw ang patuloy na itaas. I pray lahat kami, one heart, one spirit, one goal, one vision. Lahat connected sa iyo. Thank you, Lord, for everything. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sa atin, Lord. Sige po, let's give our thanks to our God.